Hello mga kamamaw, ayan. For today's vlog mga kamamaw, aanin natin mga kamamaw yung sasakyan natin. Kasi nung nakaraang nagkita-kita kami nila rin, parang may napansin siya nung dinrive niya to, parang may tumutunog. So ako naman syempre, napansin ko na rin yan dati. So at least nakita rin na rin. Bahala ko, dadali ko siya ngayon kay Kuya Gilbert, dun sa nakalala nating mekaniko. Papacheck ko kung ano yung tumutunog, and then kung ano yung masasuggest na dapat gawin, gawin na lang natin mga kamamo. Kasi mahirap na, alam mo naman dito sa atin, pag nasira itong sasakyan is napakalaking perwisyo, lalo na sa akin. Kasi nga magtatrabaho tayo at the same time, ito lang yung sasakyan na ginagamit natin pang araw-araw natin, na kung may bibilin tayo, kung saan tayo pupunta. Kaya malaking bagay yung sasakyan na dapat i-maintain natin ng maayos. So tingnan natin mga kamamo kung ano yung mapapansin o makikita ni Kuya Gilbert dito sa sasakyan natin. Pero bago ako pumunta, nagahan ko na talaga yung alis ko. Bala ko, ikakarwash ko muna tong sasakyan natin para kahit paano maaliwalas yung ng sasakyan. Kasi medyo may mga parang mga pupo ng ibon eh. So linisin lang natin ng konti para at least kahit paano pag sumasakay yung baby natin is maayos yung sasakyan natin. So ay mga kamama, pupunta muna ako kay Kuya Gilbert at din sa car wash, then kita tayo later. Yan mga kamamaw, simula na tayo. May nakasabay pa akong Pinoy din sa kabila. Ang hulog dito tayo, Tunis. Let's go! Na mga kamamaw, at paano na rin sa mga ating konti. Mga kamamaw, dito na tayo kaya Kuya Gilbert. Ang bilis ko kasi mga kamamaw, yung car wash ayun lang sa kabila. So ito lang yung kay Kuya Gilbert. Punta ko si Kuya Gilbert, may message lang. Kaya dito tayo natin, dito sa front eh. Dapat dun tayo naman saan eh, sa kabila eh. Ikot na lang ako mga kamamaw. Kasi usual, sa harapan talaga ang yan eh. Tawagan ko lang si Kuya Gilbert mga kamamaw, at nang alam niya nandito na tayo. Yan na mga kamamaw, paano nagmukhang malinis ang tanggal yung mga alikabok. Hindi tayo nakapagdala ng basahan eh. Usual pinupunasan ko eh. Iniingatan ko kasi mga kamamaw, kasi nung nabili ko to maayos naman talaga siya eh. Tsaka well maintained naman siya eh. So tayo na lang talaga nagpapatuloy para maging maayos yung sasakyan. At least hindi na tayo bibili ng brand new. Kung may-maintain natin to, kaya pa na to. Siguro kakayanin pa to ng mga 10 taon na magagamit, basta i-maintain mo lang na maayos. Talaga lang ang dami naging gasgas nung doon sa may harapan ng bahay namin eh.
Maayos pa naman siya, tsaka maganda ang takbo nito. Dahil long drive ko na rin sa Calgary to. Ito natin si Kuya Gilbert, tinawagan ko na eh. Pupunta daw siya dito sa labas. Tsaka ang ganda ng panahon ngayon, mahangin. Yung bang, alam mo, ang sarap lumabas. Kasi dito naman sa Canada mga kamamo, di katulad sa Pilipinas. Pag ganitong tanghaling tapat usually, ang oras ngayon is mag alas 4 na. So mainit talaga, di ba? Parang ang sakit sa balat nung araw. Pero dito, ngayon ang sobrang nakita niyo naman yung hangin. Mahangin, maliwalas. Sarap tumambay. Eh si Miss nga lang kung si Baby Jacob ay pwede na lumabas, itatambay kami doon sa may backyard namin. At mag-ihaw kami doon. Naka-prepare na yung mga inihaw eh. Kaso nga lang di kami natuloy ngayon dahil napuyat si Mrs. din sa bata. Eto, naka-appointment na to kaya sabi ko patulugin ko siya kanina nung tanghali. Tapos after niyang makapagpahinga, ako naman ang alis at para ito mapa-check up dahil ayoko na ring patagalin pa kasi nga syempre itong linggo na to yung last bakasyon natin. Pag nakabalik na tayo at alam natin kung ano yung dapat natin paayos dito sa sasakyan. So hinahabol ko na lang din yung oras na na habang may oras pa ako, gawan ko na ng paraan mga kamamo. Ayun mga kamamo, check na ni Kuya Gilbert. So medyo tama din yung nasa isip ko kung ano yung tumutunog na yun. Ang sabi ni Kuya Gilbert, yung wheel bearing. Yung wheel bearing, yung parang plato. Hindi ba yung rim? Pag sinilip mo yung rim, yung parang plato na nasa ito, pakita ko na lang. Pakita natin mga kamamo. At baka malaka na naman ako ng sasakyan. Malaka na ako nung nakaraan eh. Buti na lang alam ko yung password ng pintuan. Ito yung mga kamamo. Yung wheel bearing. Hindi ko na na-video kanina kasi hindi ko sure kung gusto ni Kuya Gilbert eh. Ayan, ito yung plato ngayon. Yan, wheel bearing. Yun daw yung parang yung tumutunog. Yun ang iniisip ko na talaga dati pa. Nung nakaraan ng pintuan, di kami nila Rain. Parang yun ang gusto kong banggitin. Hindi ko lang alam kung anong tawag dun sa So ngayon, sabi ni Kuya Gilbert, wag na lang muna daw ako umorder nung wheel bearing. Titingnan na lang muna niya siguro by Saturday daw. Balik daw ako dito. Tapos kasi marami siyang gawa ngayon eh. Kung may available gawa lang siyang kung may available space lang siya ngayon, iaangat niya sana tong sasakyan para masilip niya. So ayun, hintayin na lang natin yung ni Kuya Gilbert. Medyo marami din siyang inaayos na sasakyan ngayon. So sana maagapan ng maayos at mapalitan ng maganda yung takbo. Kasi naalala ko nung nag long drive kami, hindi naman tumutunog na ganyan. Talagang alam mo yung pakaramdam mo nung time na nagda-drive kami sa Calgary nun, wala, smooth na smooth yung tunog ng sasakyan. Wala talaga, wala kang maririnig na kahit ano. So yun na nga, nabanggit din kasi dati din ni Kuya Alex na parang next year palitin na yung wheel bearing na yun. So ito na siguro yung time na dapat palitan para at least maagapan ng maayos, malaman natin. Mahirap kasi yung hindi mo papansinin, tapos imbes na inang ipapalitan mo, minsan dadami pa yung palitin dahil nga hindi mo inagapan. Maganda na yung maaga pa lang palitan na para at least hindi na madama yung ibang parts ng sasakyan. So ayan, ngayon uwi na lang muna ako at hintay na lang tayo ng message ni Kuya Gilbert. Kumunti ko ako po makalimutan, bumili ako sa Dolorama kasi ng yung mga ball stick ng mga alaga natin, tsaka yung pang map namin. Wala sa isip ko, 28 na pala ngayon, parehistro na pala nung sasakyan. Paparegister ko muna yung sasakyan ko. Total nandito naman na tayo. Pwede ka naman tumawag kasi usually pwede mong tawagan sila para parehistro. Nandito na ako, nandito lang naman yung SGI. Yung SGI yung pinagpaparehistrohan natin ng sasakyan. Tapos sabay bili na ako ng uling. Maaga pa naman dahil hindi ko na-expect na ganun kadali lang i-check ni Kuya yung sasakyan. Nakala ko magtatagal ako. Try natin mga mama, baka mapag-ihaw pa tayo kasi nakapag-marinate na kami ng pork chop dun ito na sasakyan mga kamay. Guwapo, sana all. Pogi nung pagkaka-customize ng sasakyan. Bala ko rin talagang i-customize to mga kamamo, kaso nga lang sa ngayon hindi ko muna pinapriority. At the same time kasi yung lugar natin dun sa sa bahay natin
nakapark nga lang, nagagasgasan yung sasakyan, di ba? So pag na talaga nakahanap na tayo ng magandang pwesto talaga na swertein tayo mga kamamo, ayun, ano natin, i-workout ko ito ngayon. Kaya mini-maintain ko rin yung yung nung sasakyan natin na gusto kong magtagal siya para at least sulit ang paggamit natin. Tsaka hindi na tayo bibili ng panibagong sasakyan. Kung sakali man bumili kami ng sasakyan, kailangan talagang gamitin ni Mrs. Hindi naman din biro mga kamama kung isang sasakyan lang ginagamit nyo sa araw-araw, lalo pag magtatrabaho na si Bless, si Mrs. babalik na sa trabaho. Syempre hindi naman not all the time nagtataksi si Mrs. pag hindi ko siya nakahatid, di ba? Malaking ano rin iba pa rin yung may mga sarili kaming sasakyan. Pero ibig sabihin, kailangan magkaroon kami ng ganung klaseng sasakyan, 3 kami sasakyan kung maayos na yung lugar namin. Kasi hindi biro mga kamama yun, nakaka-disappoint din ba yung pinapaganda mo yung sasakyan mo, tapos pinapaganda mo yung sasakyan mo, tapos ano lang, parang yung mga iba walang pakialam na parang wala sila pakialam kung gasgasan nila o sirain ba nila yung mga bagay na pinaghirapan ng mga tao, diba? So kailangan makahanap muna ng pwesto bago natin i-customize. Pala kung palitan talaga ng magandang rim to. So yung mga papa rin SGI. Punta lang sandali. Ay mga mama, SGI. Naka-insured din yung sasakyan natin sakaling ay mga gantong eksena na parang nakabangga ka or something na ganun, babayaran ng insurance. Yan, nakapag-register na. Superstore Confederation. Kaya ng uling. Maaga pa, nakapag-ihok. Ganda ng panahon, oh. Mamang ganda ng panahon. Sulitin na natin dahil busy na tayo sa Sunday. Busy na sa Sunday. Balik trabaho na si Kamamaw. Actually namimiss ko rin magtrabaho, naiinip din ako minsan sa bahay pag ano. Saka syempre alam mo na may mga responsibilidad natin sa buhay, kailangan nating patustusan. Kaya gusto ko na bumalik at na makabawi naman tayo sa overtime natin. Yan mga Kamamaw, nakaready na yung ano natin, yung ano, nandito pa rin yung ginamit natin na aral kasi uling. Syempre ang one day marinated na pork chop. Simulan na natin. Lalagay lang ako ng uling dito sa iho natin. Siyempre nandyan din ang ating mga alaga. Ayan. Hanggang mamaya dito sila. Hanggang mamaya dito sila mga ano natin. Paano muna tayo padingas? Let's go! Mga kamamaw, tingnan mo yung sa backyard namin, no? Ang sarap, ang lilim mga kamamaw. Yan, no? Sa akin dyan, kung may mga duyan tayo nakasetup dyan, no? Yan, ganda, oh. Yan, oh. Ayun yung mga ano, oh. Nakasiting pretty pa sa Baby Legend, to. Ang lilim mga kamamaw, ang sarap, oh. Oh. Lilim na lilim. Ang aming backyard. Ang sarap naman ba yung mga kamamaw. Tsaka ano, wala masyadong gama-gama ngayon. Nakakatawa naman. Kasi nalinis na natin, di ba? Napadingas ko lang yung ano, yung ating uling. Tapos halong na natin. Ayan na. Minarinate ko siya ng isang araw. So nilagyan natin mga special spices natin. Mga tamang ano lang, sakto lang yung lasa. Hindi naman tayo magaling, hindi naman tayo chef. Pero sigurado sulit. Ang mahalaga yung pinaghirapan mo, tikban mo. Yun mga kamamaw. Mga kamamaw, nalapnas na ano pa yung kamay ko, oh. Kasi sinindihan ko, nilagyan ko ng fluid, tapos sinindihan ko siya, ay nakasarado to. Dapat pala binuksan ko. Paglagay ko ng apoy, bumuga. Ay naano yung kamay ko. Sana hindi mapaltos at babalik tayo sa trabaho, namumula yung buong kamay ko. Bigla siyang pumutok. Pero nalagyan ko na ng first aid, sana mawala agad. Nasunog yung balahibo dito ni Kamamaw. Naubos yung balahibo ni Kamamaw dito sa braso.
Salang na tayo. Sinalang ko na yung unang salang. Tingnan natin kung ano. Ating mantika. Bayan natin. Hindi ko na-expect paglagay ko ng ano, nung tissue na may apoy. Nilagyan ko konting ano eh. Yung, ano nga eh, tag dito. Yung papaapoy niya eh, yung kerosene ba yun na, kasi yun eh. Biglang pumutok. Ay, mamaya pakita ko sa inyo yung finished product. Hindi ito yung finished product ha. Ito yung ano, mga alaala ng kahapon. Paalala ko rin din sa mga bata, huwag niyong gagawin yung ginawa ni Kamamaw nang hindi kayo kasama yung magulang nyo. Kung hindi nyo alam, hayaan nyo yung si mami at daddy nyo na lang yung gumawa nung mga ganitong trabaho kasi delikado sa inyo. Kaya ingat-ingat kayo mga bata ha. Yun na mga Kamamaw, ang pinakahihintay natin. Yun na siya, luto na lahat. Yan, ulitin ko mga bata, pag gagawa kayo ng ihaw na ganito, patulong kayo sa mami daddy nyo. At the same time, kung hindi nyo talaga alam, si mami daddy nyo na lang bahala. Para hindi kayo magaya kay Kuya Kamamaw na napaso yung kamay natin eh. Sulit naman yung paso at mukhang masarap tong niluto natin. Mga Kamamaw, hanggang dito na lang ang vlog natin. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. Mga Kamamaw. Sarap.